Utos po ng Malacanang, bahagi na ng flag raising ceremony sa public schools at mga ahensya ng gobyerno ang Bagong Pilipinas Hymn at Pledge. At kaugnay po niyan, mga kapanayan po natin live si Benjo Basas, Chairman ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Magandang umaga po sa inyo. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga nanonood. Una po sa lahat, sang-ayon po ba riyan ang inyong koalisyon? Bakit o bakit hindi? Hindi po, no, sapagkat una-una sapat na po no yung ating lupang hinirang panatang mga kabayan at panunumpa sa watawat no. Bilang bahagi ng ating flag raising ceremonies no tuwing Lunes no at napakaganda na po ng mga ito, may national consensus no, bahagi ng ating cultural heritage no. Talaga namang ang tumatama no sa ating puso no, lalong-lalo na yung ating pambansang awit no, yung mga titik po nito no at yung kasaysayan din. At ayon po sa isang mambabatas, kagaya po ninyo ng inyong koalisyon, sapat na rin daw yung pagkanta ng lupang hinirang at pagbibigkas nga ng panatang makabayan. Pero may magagawa pa po ba kayo? Utos na po ito ng Malacanang. Well, sa issue ng may magagawa ba, mukhang wala na po no sapagkat ito ay utos ng ating pangulo no. Pero tinitignan rin po natin ano yung ilang pagtingin po dito no sapagkat may ilan ding mga mambabatas at ilang mga legal luminaries na nagsasabi na mukhang hindi pa pwedeng i-impose ito ng ating pangulo no dahil ito ay lalampas doon sa mandato no or it's beyond the mandate of the flag and heraldic code no. So tinitingnan din po natin 'yan ano. Kami naman na hindi naman po magde-defy no if ever no na ito ay matutuloy no sapagkat well may obligasyon po kami no na sumunod no sa panuntunan kung sakasakali bilang mga bahagi ng Department of Education bilang mga public school teachers no. Pero Hindi, hindi namin nakikita din kasi no yung practical side hindi po namin nakikita na kailangang dagdagan pa no dahil aabot po ito ng 4 na minuto no nung nag-simulate kami no. Mahaba na po no meron na nga tayong gaya ng binanggit natin no na meron tayong pambansang awit, panatang makabayan, panunumpa sa watawat, may regional hymns po tayo no, merong provincial, merong division, merong municipal, may school hymn no. So ang dami na po nito no. So mababawasan ano, malaking oras yung mababawas po no sa pag-aaral ng mga bata tuwing Lunes, which is the most important day in a week po. hindi po kayo magde-defy, pero iaapilan niyo po ba ito? Gaya nga po kasi na sinabi niyo, may mga legal luminaries na nagsasabi na beyond the mandate, itong pagdaragdag pa ng pagkanta o pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Yes, ma'am. In fact, these public statements no that we make no ever since no nung nilabas po ito no is our appeal no to the government, to the president himself no. Historically wala naman tayong as far as I remember no, wala naman po tayong ganitong presidente no na nag-impose po ng mga ganitong kanta para idagdag no sa ating seremonyas no tuwing merong flag raising ceremony no since the time of President Cory and up to the time of President Duterte wala pong ganito no kaya sa tingin namin hindi na po ito talaga while this is impractical no it is also unnecessary to do this time. Maiba naman po tayo, no? May inihaing panukala na nagbabawal sa paggamit ng mga cellphones at iba pang mga electronic gadgets tuwing oras ng klase. Ano po ba ang paningin niyo po rito? Well, we share the sentiments no, of Senator Gatchalian, the good senator, no, who's also the chair of the Basic Education Committee in the Senate. No. Dangan nga lamang no, kung sakali po no, magkakaroon ng ban no, in the use of cell phones, no, electronic gadgets no, sa school, dapat po hindi total ban. No, dapat po ito ay regulation. No, strict regulation at that. No. Meron po kasi tayong existing rules na sa Department of Education. Kailangan lang po talaga natin itong i-implement, no? I-review natin ano, bakit hindi nagagawa, no? At tumugon ano yung Department of Education ano specifically kasi meron po talagang mga functions no yung smartphones no sa pag-aaral ng mga bata kahit na nasa school po sila ngayon ano po no maliban sa practical din ano na nagamit nito no dahil syempre pag may dalang cellphone yung anak natin ano po no pwede mong tawagan ano in case of
emergency halimbawa, no, or malalaman mo, no, kung nasa school na, kung kailangan niya bang mag-extend ng kanyang uwi, no, or whatever, no. So this cellphone is a super gadget, no. Lahat po nandito na, no. Pwede ang e-library, no. Meron tayong pwedeng gamitin sa research sa Department of Education po, no. Sa amin po lalo na ngayon, no, yung mga modules, no, yung mga learning activity sheets, no, yung materials, no, ay lalo na hindi naman lahat ng pamilya sa Pilipinas ay can afford, no, yung laptop, no, or can provide laptops, no, for their children po, no, school children. Cellphone na yung alternative, no, kaya mahalaga din po ito, no, but then, no, we have to strictly, no, regulate the use of it, especially in classroom setting. Alright, malinaw po yan. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ginoong Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. Magandang umaga po sa inyo. Happy Morning po. Independence Thank you. Day. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.